No, yan. Yung i-share ko po yung yung in-describe ko po sa pa yan? Yung in-describe ko existence of God kay Brother Rep. Ayun, yung pre-existence of God. The existence of God. So, yung una, 'di ba? Yung una is yung before the creation. Huh? Yung before the creation, 'di ba, yung 1 John 1:3, John 1:3 pala. Yan din yung John 1:1. So, yun yung tinatawag nating sa John 1:1, yun din yung tinatawag nating logos. So, yung ito pa yung part 1. Kasi nga 'di ba yung logos, ang ibig sabihin ng logos is siya, timeless. So, in the mind of God, he was already beside him. May po dito, yung John 1:3 na-interpret siya as the creator. Kasi nga 'di ba, will you agree that Christ is the co-creator? Ang sagot lang naman doon ay, ang isasagot lang naman natin doon is yes or no. So, ang sagot ni Pastor Jerry is yes. Kasi nga, in the term na co-creator, yung word na, yung co-creator, sabi doon, yung word na co-creator, nagfo-focus siya doon sa the word na, the word na by. Kasi yung by, ayan yung by is yan yung object. Ito ay object of preposition. Bakit ang sulat? Yan, it's an object of preposition. So, in Ephesians chapter 3 verse 9, nakasulat 'di ba doon, by Him. So God created all by Himself. Ibig sabihin, tinawag siyang co-creator but with some sabi doon, God created Ephesians all by 3:9 ka. Ayun po. Ephesians chapter 3 verse 9, sabi doon yung word na by Him. Madaming God mentioned Christ by objecting Him, or sabi doon, dinidescribe si Kristo in a lot of verse na sabi doon yung word na by Him. Laging ginagamit yun ng Diyos sa Bible. So God created all by Himself. Hindi sila nagtulungan sa isa't isa. So sa verse 11, it says here that according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus. So sabi doon yung purpose, the one who purposed Him is not Christ Himself, but the God, siya yung nag-purpose doon sa anak niya. So sa 1 Colossians chapter 1 verse 15 to 16, ito yung sabi doon, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So, yun nga, di ba, nasusulat na naman yung by. Tapos si Ephesians 3:9 ulit. Tapos si verse 11, about kay Kristo, pero purpose siya. So, ayan, yung word na by, created for Him. Ngayon, may tanong po ako. Kung sa word na co-creator, kung si Jesus ang tinutukoy doon, Brother Enoch, ano daw? Ano yung tanong? ano po, easy lang naman po yung tanong ko. Kung si Kristo ay co-creator, saan naging parte si Kristo, saan naging co-creator, naging creator si Kristo? Anong position ba ang tanong mo? Sa Trinitarian, Unitarian? Kung sa Trinitarian, ano siya? Another person? No. Di, ang position, anong position ko? Para sa I have siya? no position na tinatanong ko. Okay. Wala akong position na tinatanong. Okay, sa unawa ko. Yes. Okay, so ano siya? Plan, cause. Siya yung dahilan. Hindi siya yung gumawa per se. So what creator? Paano siya naging creator dito sa ano? Paano siya Reason naging niya, creator? reason. Ano Plano. yung ginawa niya? Plano, cause. Yun yung word na by. Ibig sabihin, cause. Plan, wala siyang ginawa dyan para sa akin. Gito, no. Let me clarify, no. Ang tanong niya, paano siya naging co-creator, si Jesus Christ? Okay, ito nga yung position ko dyan. So kung unawa ko dyan, hindi ako nag-agree na may papel si Kristo. Ito nga yung sagot ko kasi iba nga ako. Okay, ito sa position ko, diretsuhan, wala siyang papel dyan. Yun lang. Okay. Walang papel si Kristo sa pagiging co-creator sa eternity. Wala. Paano siya ngayon naging co-creator? May sagot o wala?
Okay, dahil siya yung dahilan. Magkaiba yun. Okay. Resibo. Okay. Okay, meron ako Brother David, paano naging co-creator si Kristo? Kung nasa isipan lang siya, what about the present time? Low. Kasi para sa kanya yung nilikha ng Diyos. Part siya ng paglikha kasi para sa kanya rin yung nilikha ng Diyos na creation. Sister Remy daw po may Okay. sagot. Start me. Clue. Workmanship. Tingnan mo kung ilan kulang siya. Eto, okay lang to, Brother Enoch, kahit di mo to tanggapin. Hindi siya nag-agree dito, pero ito pa rin sasagot ko. Sinabi mo na to sa kanya. O sige, kahit alam mo na to, kung hindi pa alam ng iba, iba kasi yung yung reason sa naging co-creator ka. Kasi hindi naman kailangan ni Jesus Christ mag-create ng another being or mga iba pang tao para lang masabi na co-creator siya. Kasi spiritual yung natin, o sige, ikaw dito ba? Di ko na alam yung verse dito, pero dito kung naniniwala ka sa 7 church ages, dito naging co-creator si Kristo ng Diyos. Siya dito para siyang high priest. Dito. Sa pamamagitan natin, tayong mga tao, kung anong pa yan? O, isa bagong tao, nag-agree rin ako. Meron din kasi sa beyond time kasi, di ba, kita na rin to ng Diyos na naging co-creator si Kristo. Pero sa in time, nung nandito tayo sa panahon natin, kinikreate tayo kapag merong sa atin, nagtuturo sa atin ng message ni Christ. Nag-objective report siya doon sa sharing namin ni Brother Francis. So nagtatanong Objective siya. din sagot ko dun. Ayon doon sa kanyang presentation. Ilan kulang? Ay, yung John 1:3 ang balikan. Kasi yun yung niya eh. All things were created by Him. And without Him, nothing made that was made. Yung tuloy pa rin tanong mo kung kailan ba siya naging co-creator? Yung pa rin ba tanong mo? Opo, sa present Okay, time. yun po yung sagutin po natin. Punta tayo kay sa babae naman tayo. Juana, may simpleng sagot ako dun sa sabi mo sa co-creator. Kasi ang Diyos, sa beyond time, ang Diyos talaga. Sa in time, dito na si Kristo. Yun na yung pinakasimpleng sagot. Yung kasi title po ng share mo is pre-existence eh. So, ibig sabihin, doon pa lang, oo. Before creation, naging co-creator ba siya doon? Parang gano'n. Hindi niya kailangan ng co-creator. Oo, wala. Before the creation. Kaya nga, pre. Ito talaga si Contrapel. Sasagutin ko na po. Ay, sorry. Ay, sorry. Sige, sagutin niya na. Yung sa turo po ni Brother F, naging sabi doon, di ba, again, yung word na by, created for Him. Madaming nangyari, di ba sabi doon, siya yung naging purpose, the eternal purpose, which He purpose in Christ. Madaming ginawa ang Diyos na sa Kanya lahat para yun sa Kanya lahat. Ano ba yung unang example? Ayun. Yung unang example is yung 7 church ages. Ayun pala yung church. Yung 7 church ages, siya yung naging mediator dito. Makinig kayo ba yan? Makinig kayo. So yung pagiging mediator niya between the humankind, 'di ba? Binibring niya yung mga tao doon sa presence ng Diyos in the image of God. Pagiging co-creator ba yun o hindi? So, yun ang tawag doon, pagiging co-creator. Nagiging, consciously, siya yung naging mediator. So, yan yung example doon. He was bringing people in the image of God. Ito yung in the doctrine explanation kay Brother F. So, this is a part of the Human Creation Week. Yung church ages, di ba, from the 5th to 6. So, ngayon naman, tungo tayo doon kay Adan and Christ. Si Adan is also created in the image of God, pero hindi siya naging fullness. Panong paraan? 'Di ba? The image of God, anong verse nga po 'yun? Genesis.
Genesis 1:26. Liit. So, yan. Yung Genesis 1:26. Saan na yun? Genesis 1:26 kasi ang inano natin kasi kay Adan and Christ. So, bakit hindi naging fullness si Adan? Kasi nga, una sa lahat, nagkasala siya, nalaglag siya. So, Christ is the fullness. Sino ba yung kapalit? Sino ba yung kapalit? Di ba si Kristo? Si Kristo yung fullness of the image of God. So, yung magiging fulfillment ng Genesis 1:26 is hindi yung si Adan. Correct? Kasi nga, even though madami nagsasabi na he was the first man that is created in the earth, paano hindi siya yung fulfillment ng Genesis? Na-fail nga niya. Fulfillment, sabi doon, na-fail niya yung Genesis 1:26, ayun, si Kristo nga yun. So, yung pinaka-fulfillment niya is si Kristo. Sino yung kausap niya? Ayan, sabi po doon, who's he talking to? Ayun, tama po. Sabi na, is the representation of Christ, which is yung tinatawag nating archangel, in term, Christophany. So, why will Christ not be there? Because in the time of Adam, there was no perfection yet. And Adam was a type of Jesus, so he needs to be the firstborn. Pero nangyari doon, he failed, and then may next na pumalit, si Kristo. So, yung number 1 is yung, ang tawag dito? Outdwelling, tsaka number 2, indwelling. Ito kay Christ na to. So, when he was, ito yung outdwelling, tsaka yung indwelling, malaking part siya dun sa pre-existent. Kasi yung outdwelling, ito yung when he was a baby, and then yung indwelling, ito yung nabaptize siya. Dito sa Luke 2:40, ayun. Sabi dito, yung firstborn, di ba? Si Adam ang firstborn sa ground, and then si Christ, naging complete image of God. Yan yung Colossians 1:15. So ngayon naman po dito sa indwelling, Jordan River, to the other, they interpret it as show off, parang nagiging show off siya, or tinatawag na stage, na lalo na sa halimbawa Trinitarian oneness. Pero yung word na indwelt in Him, ito yung nangyari, naging literal talaga na nangyari sa kanya yun. Kasi sa John 1 chapter 32 verse 33, John 1:32 verse 33. So may tanong dito, tatanungin ko po kayo, is the Spirit of Christ is also with God? Or another question, papalitan ko. Wait lang. Ang Spirit of God ba or ang Spirit of Christ is... Hindi. Ano nga, kalimutan ka. The Spirit of God and the Spirit of Christ, parehas ba yan sila? Paano niyo po nasabi? Okay, sagot ko hindi. Pag sinabing Spirit of God, it only pertains to the Father. But the Spirit of Christ, meron siyang identification na dalawa, which is yung Father and Son become one. May sasagot pa po ba? Yung Si Kevin union of Father and Son. Yung sagot ko parehas. Bakit? Kasi yung salitang Christ, meron tayong tinatawag niyan, di ba? Mga anointing, anointer, anointed. It is the same spirit from God. Pero pagka tinanong mo yung identity, magkaiba na. Pero kung yung same spirit ba, same. For me lang yun. Pero pwede ko explain bakit. Bakit? Di agree ka dun sa sagot ko? Okay, Ino ka agree? Hindi ko sinabing isang identity lang. So, different identity pero same spirit. Saan na yun? Ulitin yung tanong mo kanina. Yung espiritu ng Diyos at espiritu ni Kristo ay ano? Part or separate?
They are the same spirit. Bakit? Kasi 'di ba, doon sa River of Jordan, 'di ba nagdwell ang Ama? So they are the same spirit. Pero pag sinabing Christ kasi, ang anong ibig sabihin ba ng Christ? 'Di ba anointed one? Ang Father hindi naman pwedeng tawagin ganon. So di ibig sabihin they are different identity pero they are the same spirit kasi nga nagbaba ang Father sa Son. Tama? 'Yun ang sagot ko. In addition, John 5:29 kung paano nga Ama ay may buhay sa kanyang sarili, pinagkalooban niya rin yung kanyang anak. Yung buhay ng Ama, yun din ibinigay dun sa kanyang anak. Yes. Object ako doon kasi yung term na Spirit of Christ, ginamit lang siya after na naging homoousios na sila. Walang ibang walang tinawag na Spirit of Christ. Romans chapter 8 verse 9. Ayan po. So, Ilagay na lang kaya kung ano yung pinagkaiba ng Holy Spirit sa Holy Ghost. Parang ganun kasi yun eh. Diba? so Yung Holy Spirit sa Father, yung Holy Ghost sa Son. Kasi yung ghost is a man and man is a ghost. may nagtanong po kasi niyan sa ano. May nagtanong po kasi niyan sa room, tapos siningit-singit lang ni sa part 2 at or part 1. So yung part 1 at saka part 2, parang hinihimay-himay yung mga hidden revelation doon. Kasi yung ibang end time, may paliwanag sila doon. For example, yung Spirit of God and Spirit of Christ, halimbawa kay Brother Jackson, yung Spirit of Christ, hindi siya nag-include doon sa Diyos, sabi ni Brother Ep. So, may iba namang end time na similar doon sa teaching natin, pero yung iba naman, mismong Diyos, yung nandun kay Espiritu ng Diyos nandun kay Kristo, simula ng bata pa lang. So may ganun, ayun. Eksakto ba yun, Sister Joanna, na yung Espiritu ng Diyos ang siyang nanahan doon kay Kristo? Kasi kung yung Espiritu ng Diyos ang nanahan na doon sa kay Kristo, hindi ba anointing yon? So, sabi nga po doon na yung teaching nila yun, but when it comes to Spirit of God, sinasabi nila na hindi included din. So, yung life na yun, ibig sabihin kung gano'n ang paliwanag nila, ibig sabihin yung life niya hindi mag-extend dun sa earth. Paliwanag ni Brother. So, how we involve in God's plan, hindi lang yun yung sa church ages, yung paliwanag dun sa pagiging co-creator ni Kristo. Kasi yung pre-existed or co-creator yung topic natin. So, paano tayo nai-involve dun sa God's plan? Hindi lang siya 7 church ages, pero kasama tayo dun sa pagiging, yung dun sa tinatawag nating humanity predestination. So, magiging part tayo dun sa, ano ba yung humanity predestination? Sagot daw, humanity predestination. Sagot. Okay. Ano yung humanity predestination? Kasi magiging parte What tayo is the dun. humanity predestination? Okay, dalawang klase ako. Sagot ko dyan. Yan yung isi-share ko sana ngayon eh. May predestination na beyond, may predestination na conditional, temporary. Yun yung sagot ko. Pero mamaya ipapaliwanag ko kung ano yan. Kasi kahit ipaliwanag ko, di mo rin magigets kung hindi ko ipapaliwanag na mayos. Ayun, yung humanity predestination, na which we also be a part of it, kasama din si Kristo. Ito yung tinatawag nating millennium. Kasi mag-e-extend pa siya hanggang dulo at hanggang dulo pa. So, yan yung pagiging co-creator ni Kristo. It's not just because of His logos, hindi lang dahil sa beginning, kundi dun sa present time, hanggang sa dulo at dulo pa. So, yung the word co-creator, yung word na co-creator, una, yan will be indirect. Tapos yung pangalawa, direct. Ito yung time of Adam creation, which is yung tinatawag nating involvement. Itong direct, ito yung church ages. Yung 7 church ages. Kasi di ba nag-expand yung life ni Kristo. So naging mediator si Kristo dito. Nag-exist siya dito, pero in the mind of God, ay sa beginning, dun sa Genesis 1:1 hanggang sa kila Moses, sa Old Testament, hindi siya nag-exist dun. So dito, naging direct siya. So in the beginning, it's indirect, kaya tinawag ng co-creator. Tapos yung direct, dito siya nagiging, tawag dun, consciously. Nagiging consciously, and yan direct,
may direct involvement, tapos indirect involvement. Ayun po, unconscious. Sa Sunday po ng umaga. Ayan, sabi dito, yan yung direct, hindi lang si Kristo yon, kasi not just Jesus Christ, pero always and always nagiging parte tayo, kasi din tayo, bride, 'di ba, bride tayo ni Kristo. So anong tawag sa atin? Ang tawag sa atin is nagiging din tayo, co-creator, pero sabi doon, ano nga spelling na? Subordinate. Yan, subordinate. Ito yung work ng pagiging participant natin sa God's work. Pero ang pinaka-main talaga na eternal purpose niya is si Kristo. So tayo yung sunod. So sabi doon, let us make man in our own image, and then the Adam will, yung pinaka-hidden na binanggit ni Brother F doon, the Adam will be level as them. So, the image of Adam is also the image that is in Christ. Pero hindi sila initially inherit co-equal. Pero sabi doon, saan magiging co-equal? Saan magiging co-equal? Okay, saan daw sila magiging co-equal? Si Adam and si Jesus Christ? Saan sila magiging co-equal? Si Kristo at ang Ama. Kristo at saka si Adan. Hindi, example lang si Adan. Oh, bride, tsaka yung Kristo. Paano daw magiging co-equal? Sabi kasi dito, let us make man in our own image. Ibig sabihin, si Adam will be soon level as them. And kasi yung image of Adam, yun din ang image of Christ. So, saan sila pero hindi kasi sila initially inherit co-equal. So, saan sila magiging co-equal? Glorified body. Correct. Palakpakan niya naman, tama na sagot. Oh, glorified body nga. Yun lang po yung sure.